kabarkada, nako, napakainit ng episode natin tonight. Sing-init ng usap-usapan dito sa kalye. Aba, bukod dyan, mawawala ba ang masasarap na tsibugan sa kalye? Kagaya neto? At syempre, ang kalye isang napakalaking fashion runway. Are you Jeje in or Jeje out? Walang mag-U-turn. Walang two-way, only one-way. Mag-overtake na ang inyong paboritong lifestyle magazine show on Philippine TV. This is where you learn it, Live it, Love it! us girls! Kasagsagan ng street foods noong 90s, tinanong namin ng isang food expert kung vlogger tungkol dito. Tayo mga Pilipino ay natural na mga foodies. Mahilig tayo sa kainan, adventurous sa pagkain. Masarap tayong kumain overall, mapa-buffet man o fast food or street food. Pasok yan sa mga appetite natin. Masarap yan pag may kasama kang kumakain, pag tumatambay kayo, ganyan. You talk about it over over isaw or what, no? Parang bonding moment natin ang pagkain. Yung actually mga street food vendors, usually bumibili talaga sila ng mga ingredients nila sa morning. Tapos, sa hapon nila binebenta para fresh yung mga ginagamit nila. 4 p.m. up, no, hanggang gabi. Kasi pag tapos na yung mga eskwela, dun ka na kumakain. Ang pinaka-popular is taho, ice cream, fishball isaw, mga puto, kutsinta. Ay, yung mga street food natin, dati kasi talagang ginagawa lang sa bahay. It's more conscious na yung mga tao sa cleanliness. Ngayon, marami ng trend na lumipat na siya sa mall. Dahil dyan, aba, hinanap namin ang mga pinakapatok na street food na kung dati-rati ay sa kalye lang natin nabibili, aba ngayon, sosyal na dahil nasa mall na silang lahat. Kung mas madalas nating abutan ang mga naglalako ng street food sa hapon dati, pues ngayon, any time of the day, pwede na natin silang dayuhin. Ayan, nandito na ako, ate! Pwede namang humingi ng tusok-tusok ng kwek-kwek, kwek-kwek, kwek-kwek. So, ito ang kwek-kwek. Alam nyo guys, never pa ako nakakatikim ng kwek-kwek sa buong buhay ko. So, first time ko tong matitikman. Wala naman siyang pinagkaiba sa hard-boiled egg. Yun pa rin yung lasa niya. Siguro, ang mas okay nandito kasi nga, dito na meron tayong store na nagbebenta ng street food na alam natin na mas malinis at sigurado tayong lahat ng mga nagluluto properly na nakabihis sila tapos meron silang mga gloves. So, yun ang okay doon. Pero ang ko naman dito, syempre kaya nga siya street food, eh dahil mura siya. So, dahil meron na siyang maliit na tindahan, medyo tumaas yung prices. So, yun lang yung kondon. So, ano ba ang street food? Kung kwek-kwek lang ang meron, syempre, meron silang tokneneng. Sa mga taong hindi nakakalam kung anong ibig sabihin ng tokneneng o kung ano yung lasa ng tokneneng, para lang siyang kwek-kwek, pero mas maliit lang yung itlog niya. So, quail egg siya. O, diba? Para expert. At syempre, meron palang dalawang klase ng kwek-kwek. Merong kwek-kwek na balut. Merong kwek-kwek na penoy. Grabe. At meron ding one-day-old chicken. Kaya nyo yan? Tara! Doon tayo sa kabilang food stall. Halos lahat ng meriendang paborito ng mga Pilipino eh parang nandito na. Katulad ng banana Q, turon, maruya, at sweet corn. Ako, lahat yan paborito ko. Pero alam nyo, hindi lang yan yun eh. Dahil meron pang isa pang paborito ko. Merong fish balls, may squid balls, may... Ewan ko lang kung kick yung paborito ko kasi hindi ko pa yun natitikman eh. Pero meron din corn dog at meron din kwek-kwek na penoy dito. Tapos merong lobster ball, may shrimp bomb. Napakadami. Pero alam nyo, susubukan ko muna ang paborito kong squid balls at fish balls. So order na ako. Ate, pa-order naman ng squid balls. Sarap. Ano ba naman ang Pinoy street food kung walang gulaman? Ito ang okay talaga pag kumakain ka ng street
street food na alam mong malinis. Kasi, mas masarap ang kain dahil wala kang iniisip. Lalong-lalo na kung medyo ikaw yung medyo conscious pagdating sa mga kain-kain sa labas. At ito, nakakasigurado kang malinis siya. Aba, bukod dyan, mawawala ba ang masasarap na tsibugan sa kalye? Kagaya neto? Perfect pala with gutom any time of the day ang mga pagkain dito tulad ng siomai, fresh fruit shakes, at iba't ibang flavor ng buko shakes. Alright! Eto na naman, meron na naman tayong pinuntahan na isang place na nagsaserve din ng mga street foods. Siyempre, nandiyan pa rin ang famous squid balls, fish balls. Merong isaw dito. May tinatawag ditong Betamax na luto, so pwede nyo subukan yan. Sarap talaga. Kung napapaisip ka naman, sa business side of the food stalls, heto ang ilang important tips to keep in mind. First, siguraduhin kakaiba at pasok sa panlasa ng inyong target market ang pagkaing ibebenta ninyo. Conceptualize kung papaano magiging isang standout ang inyong food stall to attract customers. Also, try to maintain a good reputation in terms of service, cleanliness, at efficiency para thumbs up ka sa inyong suki. And the most important reminder, simulan ang business using your own money para no creditor will go after you. Good luck with your business, guys! Kaya sa inyong next food trip, maliban sa inyong budget, kaya i-consider ninyo ang kalinisan at kasiguraduhan ng inyong kinakainan.